Good day mga ka-ARC. Ito nga pala ulit si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Welcome po sa ating pilot episode ng YouTube channel ng ARC San Vicente Farm. Well, since it's breeding season, discuss natin kung paano pumili or mag-process ng breeding ang ARC Game Farm. Tara, samahan nyo kami. Kay ARC, no, since breeding season, basically sa breeding naman, we have the light fowls and the dark fowls, ano. Dito sa ARC, ang gamit natin, we have the sweaters, the Gilmore na kino-consider natin nando sa side ng dark fowls, and then ditong sa light fowls naman natin, pumapasok ito mga roundhead natin. Dito sa ARC, ang gamit naming roundhead, which is the Gilliam roundheads. Meron din naman kami mga off colors, like for example yung ating dome, yung bulik. May gray din tayo, yung talisain natin, tsaka yung mga puti natin. So mabalik tayo sa mga bloodlines. So nabanggit ko na ang ARC merong sweaters. Ang sweaters namin are the 5K sweaters at itong ating Golden Boy sweaters. Ang gusto natin dito sa mga sweaters na to, basically very athletic ang mga sweaters natin, ano. Bukod doon, yung physical appearance sila, magaganda. Medyo, ano tayo sa pagmamanok, mas feel natin, syempre, yung mas appealing sa mata natin, Sweaters, andyan din ang tapang nila, andyan din ang power nila, yung speed, halos kumpleto na pero binabalansi ko sila pag nilalagyan ko sila ng roundhead. Ito na ngayon pumapasok yung ating mga light fowls, ano, yung Gary Gilliam natin na roundhead, which is nagbe-blend dito sa ating mga sweaters. Maganda kasi kinokontrol naman ni roundhead yung init ng ulo ng ating mga sweaters. So ito naman kinocontribute ng ating mga light fowls na Gilliam roundhead. Binibigyan si sweaters ng konting pasensya. Binibigyan din natin ng yung tinatawag nating sa away ng manok, yung pagiging salto nila at saka pasensyoso. Pero yung with regards to power ng sweaters, gameness nila, ganun din naman itong ating Gilliam. So basically nailalaban ko sila ng pure just to test their yung kanilang line talaga, no. So yun lang naman ang mga crosses na ginagawa namin dito. We cross the sweaters sa Gilmore, sometimes kinocross namin sa roundhead. Pero halos lahat dito, ultimo lahat ng off colors namin, basically sweaters ang kalahati or 3/4 ng sweaters ang nando sa mga bloodline na yan. So dito sa ARC, meron din naman kami mga off colors na ginagamit namin as breeding materials. Number 1, itong aming mga bulik na galing din naman sa red. Cross namin sila sa mga sweaters. Bulik, mapapansin nyo sa labanan namin, sweaters na rin sila kung lumaro. Ganon din naman yung off colors namin ng mga puti, yung gold namin na halos lahat galing din naman ang bloodline sa red. Pero itong gold na to is composition ko na, no. Color na lang ito ng gold, pero ang laman nito is Golden Boy sweater na. Kaya magtataka kayo, kulay gold sila, pero pag umaway talagang sweater na sila ng Golden Boy. Yung mga yan naman, tested na rin namin sa labanan last 2 years ago sa WPC. This year, ang ginamit ko na bulik, siguro mga 5 panalo na. Natalo lang yung isa namin, pero kasama sa laban niya, ang maganda lang dito is kaya nilang ipanalo yung laban kahit na medyo, alam mo yun, yung sa masikip na labanan tulad ng WPC natin. Ang gray naman namin, no, na in-import ko siguro mga 6-7 years ago galing sa California sa kaibigan ko na Meksikano.
binaba namin sila rito, tinesting ko sa breeding, nag-blend din sila sa mga sweaters. Kaya ako naman sila nagustuhan nung unang ibaba namin yan dito from my good friend na Kuya Ramon Chua tsaka sila Kuya Jimmy Hunsay. Nilaban nila ito sa World Slasher. Maganda yung result, ano? Maganda yung naging outcome nung mga bloodline na yon. So doon ako parang ang tawag natin dito, para bang naging ano ka sa kanila, na nag-interest ka na subukan i-breed dito sa ating farm dito sa ARC. Siguro 3 years ago, nung pandemic time, may mga stags ako ng gray na nakakross sa sweaters. Lumaba kami ng 5 stag, nag-champion naman. Kaya medyo talagang masasabi mong maganda rin naman yung naging result nila sa labanan. Mabanggit ko rin nga pala itong Gilmore natin, no, isa sa mga baseline ng ating dito sa farm ng ARC, which is yung binibigay naman ni Gilmore dito sa mga crosses natin is yung gameness, yung power talagang makikita mo naman, which is alam naman ng karamihan na ang Gilmore pagdating sa labanan, andyan yung kanyang tapang, andyan yung kanyang yung power, tsaka yung ability rin niyang manalo. Kasi sinusubukan din namin sila ng pure na ilaban para makita mo rin na sa ganun, makita mo kung ano yung hanggang saan yung bloodline ng ginagamit mo pagdating sa labanan. Hindi dahil puro crosses lang yung ilalaban mo, at least matest mo sila kung ano yung ability nila kahit na pure sila. Yun lang mga ka-ARC. Muli, maraming salamat sa inyo mga ka-ARC. Sana meron kayong natutunan doon sa ating mga discussions about mga bloodlines with regards to sa mga ginagamit ng ARC. Abangan nyo nga pala, no, yung susunod nating episode karugtong nitong ating breeding. Ang i-discuss naman natin is about the physical appearance ng mga pinili natin na bloodline. So yun naman ngayon ang di-discuss natin, ano, kung meron na tayong specific na bloodline na nakita or nagustuhan, tulad ng ARC, meron na kaming sweaters, meron na kaming Gilmore, meron na kaming roundhead at mga off colors namin. So after nung makapili kami ng bloodline na gusto namin, next step is kung paano naman namin pipiliin by physical appearance based do sa gusto ko dito sa ARC na standard. So abangan nyo mga ka-ARC sa ating susunod na episode. Ito pong muli si Christopher Chu. Maraming salamat po.